naman muling humarap sa Senado ang Brave 18 kasama ang kanilang abogado na si Attorney Levy Baligod. Hindi pa man nakakababa sa session o session hall ay sinuspinde na ng Blue Ribbon Committee ang umano'y consultative meeting ni Senator Erwin Tulfo. Narito ang balita ni Sheena Torno. Hindi naging madali ang pagpasok ng Brave 18 at ni Attorney Levy Baligod dito sa Senado dahil halos isang oras silang naghintay sa Senate lobby matapos silang pigilan ng Office of the Senate Sergeant at Arms. Ang paliwanag naman ng USA, kailangan nilang sumailalim sa Visitor Monitoring System o VMS. Ito yung online registration dito sa Senado. Ang sabi naman ni Attorney Baligod, hindi sila inabisuhan na kailangan palang mag-online registration para tuloy-tuloy sana yung kanilang pagpasok. Ang nangyari, sinundo sila ni Senator Robin Padilla. Nakakadismaya na hindi po umattend yung 18 bodyguards, yung kanilang abogado na si Attorney Baligod. Tila nawawmali ang grupo ni Sen. Pro Tempore Win Gatchalian nang dumating sa Senado. Ang Brave 18 kasama ang kanilang abogado na si Attorney Levy Baligod sa gitna yan ng consultative meeting ng Blue Ribbon Committee ni Senator Erwin Tulfo nitong Lunes. Bigong makadalo sa nasabing meeting ang Brave 18 matapos sinuspinde ni Tulfo. Pero sa press conference ni Baligod ay hinamon nito si Tulfo na mag-inhibit bilang chairperson ng komite. Na kung sino pa yung akusado, siya pa ang mag-iimbestiga at siya pa ang magdedesisyon kung sino ang nagsisinungaling at kung sino ang nagsasabi ng totoo. We don't expect Mr. Erwin Tulfo to admit his guilt. It is predictable that he will cite all of us as liars. He can cite us in contempt, he can punish us, and he can send us to jail. Kabilang si Senator Erwin sa mga senador na hinatiran umano ng mali-malitang pera ng mga dating sundalo. Mahirap anyang paniwalaan ang pagiging patas ng senador sa investigasyon kung siya mismo ang mamumuno rito. Observe statesmanship, not brinkmanship. We observe delikadesa. Tugon naman ni Senator Erwin sa panawagan ni Baligod. Definitely, yung sinasabi lang mag-inhibit, definitely mag-inhibit ako. Plano ko nga sana kaso mga meeting pa lang ito. Pag sa hearing proper, I will announce, I will inhibit, I will give the floor to the Vice Chair. Or magtatayo kami ng subcommittee. Tinira rin ni Baligod si NBA Director Melvin Matibag na tinawag niyang political operator ng Administrasyong Marcos. Ito'y matapos questionin ni Matibag ang kredibilidad ng Brave 18 kung saan tinawag niyang peke umano ang mga ito. At 2 beses nilang na-prove na totoo yung sinasabi na 16 ang dating Marines, 2 naman ang dating Army. Noon pa ay sinasabi ko, si Matibag ay isang political operator, hindi po yan investigador. No? At ang ginagawa niya ngayon ay pinupolitika niya, hinahatak niya ang National Bureau of Investigation sa isang political exercise. Samantala, inamin naman ni Baligod na 2 sa Brave 18 ang nagkamali sa pagkakadawit kay Senate Pro Tempore Senator Loren Legarda. Nilinaw ng abogado na walang ibinabang mga maleta sa bahay ni Legarda dahil tanging si Zaldico lamang ang pumasok sa bahay ng senadora at wala itong bitbit na anumang bagay. Bukas din si Baligod kung nais magsampa ng reklamo ng senadora laban sa 2 dating sundalo. With all sincerity, we are man enough to admit a mistake and brave enough to correct it. Pinaninindigan naman ng Brave 18 ang kanilang salaysay na naghatid sila ng mali-malitang pera sa bahay mismo ni Senator Mark Villar. Sinabi naman ni Attorney Levy Baligod na nasa 14 at 7 pa na mga ex-Marines yung lalabas at magbubulgar din ng kanilang mga nalalaman patungkol sa mga politiko at personalidad na sangkot dito sa flood control projects. Dagdag pa ni Attorney Baligod, sapat na raw yung almost 40 na mga testigo laban sa mga sangkot sa talamak na korupsyon sa gobyerno. Mula rito sa Senado, para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News. Samantala sa gitna po na nagpapatuloy na kontrobersya sa di umano'y maleta delivery scheme, kinuwestiyon po ng Gatchalian Block ang kredibilidad ng tinaguriang Brave 18. Habang iginit naman ng kampo ni Senate President Alan Peter Cayetano na may pagtatangkang pagtakpan ang naturang pagdinig ng Gatchalian Block. Narito ang balita ni Angel Pastor.
Pinangunahan ni Senator Erwin Tulfo ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee ng Gatchalian Block nitong Lunes kaugnay ng umano'y maleta delivery scheme. Dumalo sa pagdinig ang mga new majority senators na sina Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian, Raffy Tulfo, Kiko Pangilinan, Tito Soto, Bam Aquino, JV Ejercito at Risa Ontiveros. Hindi naman nakadalo ang ilan sa mga inimbitahang resource person kabilang si dating House Speaker Martin Romualdez at ilang kongresista dahil sa umano'y parliamentary courtesy. Present din ang mga kinatawan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno gaya ng Department of Justice, Office of the Ombudsman, Department of Budget and Management at Department of Public Works and Highways. Dumalo rin si NBI Director Melvin Matibag. Sa pagdinig, sinabi niyang hindi umano sapat ang mga ebidensyang iniharap ng 18 dating bodyguards ni dating Congressman Zaldico at kulang ang mga ito upang makabuo ng probable cause. Sa naturang pagdinig, agad na pinuna ni Senator Erwin Tulfo ang isinagawang Blue Ribbon hearing ng Cayetano Block noong June 4 at tinawag itong House Show hearing. That press conference was presented to the public as a Blue Ribbon Committee proceeding despite having no authorization from the duly recognized chairman of the committee or from the office of the acting Senate President. It was conducted outside established Senate rules and institutional processes. Simply put, it was not a legitimate Blue Ribbon committee hearing. It was irregular, a house show, you may want to call it a make-believe investigation masquerading as an official Senate proceeding. Kwenestyon din ni Tulfo ang kredibilidad ng tinaguriang Brave 18 at sinabing walang basehan ang mga alegasyon ng mga ito. Pinuna rin niya ang hindi pagdalo ng kampo ni Attorney Levito Baligod at ng Brave 18 sa kabila umano ng ipinadalang imbitasyon sa kanila. Sa isinagawang ilihitimong pagdinig, muling naungkat ang mga testimonya ng 18 maleta boys kaugnay sa di umano'y milyon-milyong kickback mula sa flood control projects na dineliver daw nila sa ilang mga opisyal, kabilang na po sa inyong lingkod at maging sa isang pari. Ito po ay walang basihan, walang katotohanan, ni walang naipresentan dokumento, resibo o anumang konkretong patunay, kundi puro salita lamang. Hindi po tayo papayag na basta na lamang may darating po dito sa komite na ito para maglahad na kung ano-ano na wala naman po mga ebidensya o mga testigo na bigla na lamang pong susulpot kinabukasan na hindi na po mahagilap. Kwenestyon din ng kapatid niyang si Senator Raffy Tulfo ang kredibilidad ng Brave 18 at tinawag niya ang mga ito na mga kargador. I waited for today's hearing to confront the resourceful persons they presented. Let me call on them 18 kargador. Kasi nga po, nagkakarga sila ng mga mali-maletang pera, sabi nga nila. Yun po talagang trabaho nila, taga-bitbit, taga-karga ng maleta. Una, sino ba itong 18 kargador ng mga maleta? Saan ba sila galing? We cannot simply bring in people sa Blue Ribbon Committee na nag-aakusa na mabibigat na paratang nang hindi man lang nalalaman kung karapat-dapat ba sila paniwalaan. Nilinaw naman ni Senator Kiko Pangilinan na isang consultative committee meeting pa lamang ang isinagawa ng Gatchalian Block. Ayon kay Pangilinan, hindi pa nahahalal ang iba pang miyembro ng komite kaya hindi pa ito ganap na constituted. As earlier noted, for the record, today's proceedings are being conducted as a consultation and organizational meeting rather than a hearing of the committee. The purpose is to facilitate the orderly transition and continuity of the committee's work pending the completion of its reorganization and membership and formal constitution of the committee. Sinabi rin ni Pangilinan, iimbitahan pa rin ng komite ang Brave 18 sa susunod nitong pagpupulong. Pero kung patuloy umanong hindi dadalo ang mga ito, maaari silang masabpina, ma-cite in contempt o maaresto. Gayunman, bago ito mangyari, kailangan mo nang maging fully constituted ang Blue Ribbon Committee na kasalukuyan pang binubuo sa ilalim ng bagong liderato ng Senado. Sinabi naman ni Senator Erwin Tulfo na tumanggi umanong dumalo ang Brave 18 sa consultative meeting. Bagamat nasa Senado ang mga ito bilang mga bisita na Senator Robin Padilla, ipinalawanag ni Attorney Baligod na hindi si Senate President Alan Peter Cayetano ang lumagda sa imbitasyong ipinadala sa Brave 18 para sa pagdinig ng Gatchalian Block.
Ayon kay Baligod, isang Josephine Herrera ang nakalagda sa natanggap nilang imbitasyon. Taliwas ito sa Senate rules na nagsasabing Senate President ang dapat nakalagda sa mga imbitasyon para sa mga resource person. Senator Cayetano is still the Senate President because we don't have 13. It's against the law naman. Okay. The committees. Sinabi ni Mr. Erwin Tulfo na si Senate President Alan Cayetano pa rin ang kanilang pinuno. Kaya nung hinanap ko ang pirma ni Senator Cayetano dito para alinsunod sa Section 17 ng Senate Resolution number 5, no? Governing the providing for the rules governing inquiries in aid of legislation, no? Ang Section 17 doon nakalagay, and this should have been approved by the Senate President. Walang approval si Senate President. Kaya pumunta kami rito para maklarify din, no? Ayon kay Baligod, may intensyon silang dumalo sa naturang pagdinig. Gayunman, agad na sinuspinde ang pagpupulong matapos ang malakas na lindol na tumama sa Mindanao at mga ulat na posibleng pinsala, ayon kay Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian. Samantala, sa isang press conference nitong Lunes, tinawag ni Senate President Alan Peter Cayetano na biggest cover-up committee hearing ang isinagawang pagpupulong ng Gatchalian Block. Now that it is very clear to us that the biggest ever corruption scandal is the flood control scandal, if it's acceptable to us that we witnessed this morning the biggest cover-up committee hearing of our generation. Diba? So ganun lang kasimple yon. Dagdag pa ni Cayetano, nagkaroon umano ng kalituhan sa liderato ng Senado dahil tumanggi umanong makipagkasundo ang kampo ng new majority senators kaugnay ng liderato sa Senado. Nagsampa ng kasong grave oral defamation sa Pasay RTC si Senator Erwin Tulfo laban sa ilang miyembro ng Brave 18, kaugnay nga dito sa umano'y maleta delivery scheme at ang inaakusang human trafficking laban sa senador. Mula dito sa Senado, para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Angel Pastor, SMNI News. Samantala, itinagip po ng Malacanang na sila ang nasa likod po ng gumugulong gridlock sa Senado. Sa halip, ibinalik ng palasyo ang sisi sa naging pamumuno ni Senate President Alan Peter Cayetano habang muling pinagtibay ang pagkilala sa liderato ni Acting Senate President Win Gatchalian. Narito balita ni Ina Mortel. May pasaring ang Malacanang laban kay Senator Alan Peter Cayetano kaugnay ng patuloy na krisis sa Senado. Kasunod ito ng naunang babala ni Cayetano kay Senator Win Gatchalian na huwag magpagamit sa palasyo. Diretsahang sinabi ng administrasyon na walang karapatang mag-astang biktima si Cayetano dahil siya mismo umano ang nag-aproba sa mga kaguluhang nagpahina sa integridad ng mataas na kapulungan. Sa naging Facebook Live ni Cayetano, iginiit nitong legal at moral ang ginawa ng kanyang grupo gamit ang mga patakaran ng Senado upang protektahan ang kalayaan nito laban sa tinawag niyang illegal coup o illegal na kudeta. Binueltahan din niya ang bagong mayorya na nagmamadali umanong umagaw sa mga komite upang harangan ang mga nakalinyang investigasyon kaugnay sa flood control scandal. Ngunit sa press briefing sa Malacanang nitong Lunes, agad itong tinabla ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro at sinabing ang taong bayan ang tunay na pinagkaitan ng katarungan dahil sa gulo. Ayon kay Castro, hindi nakikialam ang palasyo dahil ang mga kontrobersyal na kautusan noong Mayo 13 kabilang ang naging putukan at ang umano'y pagpapatakas kay Senator Bato de la Rosa ay may direktang basbas at aprobado lahat ni Cayetano. Ang hiling lang po natin sana ay huwag kumilos ang nasabing opisyal na parang siya pa ang biktima. Ang lahat ng kaguluhan nito ay hindi po dahil sa pakikialam ng Malacanang. Ang putukang nangyari sa Senado noong May 13, ito po ay alam, may permiso, aprobado ni Senator Alan Cayetano. So, ang sinasabi ay mag-ingat sa Malacanang, mas mag-ingat po ang taong bayan sa mga taong nagkukunwari at nagpapanggap na banal. Kasabay nito, binalaan din ng palasyo ang Senado na baka maulit lamang ang nangyari noon sa House of Representatives kung saan may kasunduan umanong hindi tinupad si Cayetano. Kaya naman muli iginiit ng ehekutibo ang kanilang buong suporta sa liderato ni Gatchalian. Baka mangyari na naman ang nangyari
dati sa House of Representatives kung saan meron na silang term sharing agreement na hindi tinupad agad ni Senator Alan Cayetano. Again, uulitin natin, tanging si Senator Sherwin Gatchalian ang kinikilala nating liderato ngayon sa Senado. Samantala, bukas naman ang palasyo sa anumang legal na hakbang ng mga grupo ng abogado na nagbabalak maghain ng kasong usurpation of authority laban sa ilang senador na sangkot sa nakaraang Blue Ribbon Committee hearing. Anya, may basihan ang naturang reklamo dahil sa kawalan ng otoridad ng grupo ni Cayetano na magpatawag ng pagdinig. May mga elemento po ang usurpation of authority. Unang-una po ay yun yung pagpapanggap o may false pretension na sila ay may kapangyarihan pero wala. Lack of authority, walang kapangyarihan pero gumaganap sa isang kapangyarihan na naaakop lamang o naaangkop lamang sa isang tunay na may otoridad. So ang ginawa nila na paghihiring doon at hindi na sila halos kinikilala, hindi sila kinikilala ng HOR, hindi sila kinikilala ng ehekutibo. So ang pagsasagawa muli ng mga aksyon na dapat ay ginagawa ng tunay na otoridad, yan po ay masasabing unlawful, or rather, usurpation of authority. Nang tanungin naman kung ano ang masasabi ng Pangulo sa pagkakasangkot sa kanya sa kontrobersyal na maleta delivery scandal, maikli ang naging tugon ng palasyo. Ngingitian lang po yan. Dahil alam niya po, ang kasinungalingan ay dapat na hindi manaig dito sa ating bansa. Kailangan natin ang katotohanan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Ina Mortel, SMNA News.